Bago tayo magsimula, kung di pa kayo naka-follow sa Facebook page natin na Anima, follow nyo na ako para tuloy-tuloy ang upload natin ng Manhwa Tagalog Recap. Simulan na natin at sana mag-enjoy din kayo. Ang kanilang susunod na kalaban ay ang mga orcs. Marami ang nagpanik nang malaman ito, kaya't sinabi ni Sofia kay Baron na kailangan nila si Jihan sa huling laban dahil siya lamang ang mananalo laban sa mga ito. Ngunit hindi nagpatalo si Baron at pinanindigan ang kanyang dangal. Inihayag niya sa lahat na sasabak sila ng walang tulong ni Jihan. Dumating na ang oras upang tawagin ang mga manlalaro sa iba't ibang planeta. Si Baron at 4 pang mga manlalaro ay lumitaw sa stage. Binati niya ang kanilang mga kalaban, tinawag pa nito ang mga orcs bilang baboy. Ininspeksyon niya ang kanyang koponan, na binubuo ng 4 na pinakamahuhusay sa kanyang guild at isang ranker mula sa China. Naramdaman ni Baron ang kumpiyansa, at iniisip na hindi na nila kailangan si Jihan para dito. Itinaguyod niya ang buong lakas niya, at ipinahayag na kakayanin niyang harapin ang labang ito ng mag-isa. Agad lumutang sa ere si Baron at nang palabas ng pulang aura sa katawan, nagpakita ito ng matinding kapangyarihan. Sumalakay ito sa mga orcs na may makapangyarihang aura. Labis na determinado si Baron ang nangungunang manlalaro sa buong mundo na manalo sa huling laban. Ngunit bigla, isang malaking orc ang sumulpot sa harapan nito, at agad winakasan ang kanyang buhay na labis na nagpagulat sa mga kasamahan nito. Hindi din makapaniwala ang iba pang mga player na nanonood sa broadcast, pati na ang ating bida. Nahulog ang ulo ng pinakamalakas na manlalaro sa mundo, at lumabas ang abiso na namatay si Baron. Naramdaman ng buong sangkatauhan ang pagkawala ng pag-asa. Sa parehong oras, isa-isa ding nahulog sa pagkatalo ang iba pang natitirang mga manlalaro. Mas malakas pala ang mga orcs kaysa sa pinakamalalakas na manlalaro ng Earth. Ang tanging natirang buhay na lamang ay isang pari, ngunit hindi rin siya nanalo sa labang ito. Bago ipatupad ang huling atake, pinasalamatan ng orc na ito ang sangkatauhan sa pagiging mahina. At sa gayon, natapos na ang laro. Nabigo ang sangkatauhan at nababawasan sila ng antas sa Bronze League. Ngunit dahil walang antas na mas mababa, nangangahulugan ito na mahuhulog na ang sangkatauhan mula sa Space League. Sumiklab ang isang itim na aura mula sa lupa, at ito'y biglang lumaki, at sumaklaw sa buong mundo, at sinira ang lahat ng dinaraanan nito. Hindi din makakilo si Jihan laban dito, sapagkat siya'y agad lang nilamon ng madilim na aurang ito. Iniisip niyang ito na ang katapusan ng mundo. Lumaki pa ng lumaki ang itim na aura, at nagmistulang ganap na black hole, ganap nitong winasak ang planeta sa loob lamang ng ilang sandali. Wala ni isa sa kanila ang may kakayahan na maligtas mula sa ganitong klaseng kalamidad. Lumitaw ang abiso at kinumpirma ang kabuuang pagkawala ng sangkatauhan. Ngunit biglang may naganap na error. Isang tao ang nakaligtas, walang iba kundi ang ating bida. Nakita ito ni Jihan at napagtanto na ang kanyang Triple S rank skill, na tinatawag na Nameless Divine Arts, ay lumalaban sa kanyang kapalaran. Wala siyang kaalaman sa kung ano ang nangyayari. Nagsimula nang mag-isip si Jihan at iniisip ang mga bagay na maaaring kanyang nagawa. Nagtaka siya kung ang skill na ito ay maaaring magligtas sa lahat kung siya lamang ay mas malakas. Isa-isa nang lumitaw ang mga abiso na parang isang pag-uusap. Isa sa mga mensahe ay nagtanong kung ibibigay ba nila sa kanya ang isa pang pagkakataon. Nalaman natin na ito'y galing sa mga misteryosong nilalang na tila nagmamasid sa mga pangyayari. Lahat sila ay pumayag na bigyan si Jihan ng isa pang pagkakataon. Ipinabalik siya sa unang panahon ng liga. Nabasag ang madilim niyang paligid at unti-unting nawala ang kadiliman. Pagkatapos nito, nagising ang ating bida sa ingay ng telebisyon. Masakit pa rin ang kanyang ulo mula sa pagkalasing. Naguguluhan si Jihan, at ang huling bagay na naalala niya ay ang pagkawala ng mundo. Matagal bago niya napagtanto na naroroon siya sa South Korea noong taong 2020. Napansin niya sa labas na ang mga bata ay nagpapanggap na miyembro ng SWORD team na tinatawag na U, at ang mga tao sa paligid ay nag-uusap tungkol sa paglalaro ng isang laro. Namutawi ang liwanag sa kanyang mga mata nang ma-realize niyang bumalik na siya sa nakaraan. Agad niyang tiningnan ang kanyang status window. Nasa level 2 siya sa kasalukuyan, katulad noong unang pagpasok niya sa liga. Ngumiti si Jihan nang maisip ang isang bagay.
Alam niya na binigyan siya ng bagong pagkakataon. At dahil sa kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, mayroon siyang malaking adbantahe, dahil dito determinado siyang baguhin ang kinabukasan. Tiningnan ni Jihan ang isang larawan ng pamilya na nasa harap niya, at naisip niyang ililigtas niya ang lahat ngayong pagkakataon. Siya lang ang tanging tao na nakakita sa endgame at sa ngayon ay bumalik upang baguhin ang tadhana ng sangkatauhan at ang taon na 2020 sa South Korea. May matibay na posisyon sa mga ranker sa buong mundo ang South Korea, at ang mga nangungunang manlalaro noong panahong iyon ay itinuturing na 11 na manlalaro ang pinakamahuhusay, at isang tiyak na tao ang nasa ikatlong pwesto. Ang taong ito ay nakagapi sa maraming ranker sa isang tama lamang. Siya ang lalaking hawak ang dalawang espada, ang kilalang Sword King, si Yoon Sejin. Siya ang rason kung bakit nananatili sa tuktok ang South Korea. Tinaguri ang kayamanan ng Korea at pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Ngunit nagbago ito noong Hulyo ng parehong taon nang ipahayag niyang binago na niya ang kanyang nasyonalidad at naging Hapons. Ngunit bumalik muna tayo sa ating bida. Ito ay parehong araw ng pagbalik niya. Isang araw na nagdulot ng malaking pagkabigla sa Korea. Galit na tiningnan ni Jihan ang mukha ni Sejin. Siya ang dahilan ng kaguluhan sa Korea. Lahat ng mga balita ay nag-uulat ng pangyayaring ito. Ang mga tao sa Korea ay nagpapahayag ng kanilang pangamba sa kanilang kalagayan sa liga. Alam ni Jihan na si Sejin ang pinakamalakas sa buong Korea, ngayon magkakagulo talaga ang buong bansa. Ngunit pinagtawanan lang ito ng mga reporter, at sinabing meron pa rin sila ng maraming malalakas na manlalaro. Ngunit iyon ang klase ng pag-iisip na nagpahulog sa kanilang bansa sa hinaharap, wala na kasing lumitaw upang pantayan ang lakas ni Yoon Sejin. Sa isip ni Jihan na ligtas sana ang South Korea kung nagtagal pa sana si Sejin sa bansa. Ngunit hindi iyon ang punot dulo ng kanilang pagkabigo, kundi sa pagiging brutal ng Battle.net na laro. Sa simula ang Battle.net ay isa lamang libangan na laro, ngunit nagbago lamang ang lahat nang biglang dumating ang Space League sa mundo. Sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang dating normal na libangan lamang ay naging survival game ng sangkatauhan. Kapag namatay ang player sa loob ng laro, mamamatay din sila sa tunay na